Good day everyone, especially to you ma'am. We are the Group 5. Task-centered model. The term task center is used to describe many different social work and interventions. The task-centered model ay isang paraan ng pagtulong sa mga kliyente na nakatuon sa paglutas ng mga tiyak na problema o mga gawain. Sa madaling salita, hindi ito isang pangkalahatang modelo ng pagtulong, kundi isang praktikal na paraan ng paglapit sa mga isyu ng mga kliyente. Halimbawa, ang isang kliyente na nawalan ng trabaho at nagkakaroon ng problema sa pambayad sa utang. Sa pamamagitan ng task-centered model, ang social worker ay maaaring magbigay trabaho sa client at para makatulong sa paglutas ng problema ng isang client. Ang task-centered practice ay isang paraan ng pagtulong sa mga client na nakatuon sa paglutas ng matiyak na problema o mga gawain. Ang modelo ay binuo ni Epstein at binubuo ng isang serya ng mga hakbang na naglalayong matulungan ang client na malutas ang kanilang mga problema. Problem identification. So first, alamin ng isang social worker ang problema ng client niya at itanong niya ito sa mismo niyang client upang dito siya magsimula kung ano ang tulong na dapat niyang gawin. Then si client and social worker dapat magkakasama sila para alamin ang tiyak na problema na nais nilang lutasin. Mahalaga na ang problema ay malinaw, tiyak at may posibilidad na malutas. Features of model. Ang features of model ay ang proseso sa paglutas ng problema. Ito ay isang malinaw at maayos na paraan upang matulungan ang kliyente na harapin ang kaniyang mga isyu. Sa task-centered approach, ipinaliwanag ni Epstein ang apat na mahalagang hakbang na nagpapadali sa prosesong ito. Ang mga hakbang na ito ay gabay para sa social worker at kliyente sa pag-unawa sa problema, paggawa ng plano, pagsasagawa ng aksyon at pagsusuri ng progreso. Assessment. Ang assessment ay ang unang hakbang kung saan sinusuri ng social worker ang problema ng kliyente sa mga unang session. Tinutukoy dito ang ugat ng problema, iniisa-isa ang mga detalye at sinusuri ang mga katangian ng kliyente tulad ng kakayahan, talento at pag-uugali. Case planning. Dito sa case planning, gagawa ang social worker ng planong upang solusyonan ang problema. Nakatuon ang plano sa mga tiyak na isyu ng kliyente at nagbibigay ng malinaw na hakbang upang matulungan ang kliyente na malutas ang kanyang problema. Implementation. Ang implementation dito natin inaaksyonan ang plano. Tayong social worker ay gumawa ng kasunduan kasama ang kliyente para malinaw kung saan ang mga kailangang gawin. Task. Ang task ay ang tiyak ng mga hakbang na kailangan gawin ng kliyente para ma-resolve ang problema. The task-centered model with groups. Ang task-centered model ay ang ginagamit din sa maliit na grupo tulad ng mga pamilya at tumutulong sa paglutas ng mga problema. Preliminary interview. Ang preliminary interview ay kung saan ang mga problema ng kliyente ay inaalam, sinisiyasat at nililinaw. Ang social worker at ang kliyente ay nagkakasundo sa problemang pagtutuunan nila. Group composition. Ang sinasabi dito, tayong social worker ang nagdidesisyon kung sino ang dapat maging bahagi ng isang grupo at kung gaano kalaki ang grupo. Group composition. Sa group composition daw, ang mga miyembro ay nagbabahagi ng kanilang mga problema na nais nilang mabawasan o malutas. Group process. Sa group process ay kapag ang napagkasunduan na ang mga gawain ng mga miyembro at ang social worker ang gagabay sa kanila upang magtulungan at matapos ito sa loob ng napag-usapang panahon o araw. Ang psychosocial approach in social work naling siya dati pa sa Freudian theory of personality, often called as the organismic approach and diagnostic school of thought. Ang diagnostic school of thoughts para siyang process ng pag-assess sa isang tao na nakaka-experience ng psychosocial challenges.
Yung psychosocial challenges na yun na yung challenge na na-experience ng isang tao na involve yung psychosocial state mo and yung surroundings mo, which is yung social. For example is, nagkaroon ka ng anxiety dahil sa environment mo, o di kaya grave of loss. Then as the time goes by, nag-involve na siya into a system theory approach. Ang system approach naman is, kumbaga, yan na yung tawag sa process na ginagawa ng mga social workers sa tao na nagkakaroon ng psychosocial issues. Then, kumbaga, ang meaning niyan is, parang ina-assess niya yung person in her feelings and their situation, and their life situation. Ina-assess nila kung ano yung nararamdaman ng tao, and tinitignan din nila kung parehas din ba yung nararamdaman nila sa na-experience nila sa situation nila, sa bahay. Kumbaga, yung sa social situation nila. Dito naman sa differential treatment, kaya siya tinawag na differential treatment since magkakaibang nararamdaman and na-experience ng individual, dapat yung social worker marunong siyang umintindi at mag-adapt sa kung ano man ang needs ng individual na yon. Dapat ma-provide niya as a social worker, then mabibigyan niya yung mga needs na yon through fact gathering and assessment. Dito naman sa psychosocial approach, itong A, initial phase, yan na yung pinaka-first step as a social worker. Para matulungan mo yung taong may needs, kumbaga, ang pinaka-first step daw is through assessment. Doon mo malalaman kung ano yung mga needs ng individual na yon para maibigay mo sa kanya. Yun yung minimin sa worker's judgment. So, dito na papasok yung 5 steps ng initial phase. Ang first na gagawin mo ay i-understand mo kung bakit siya nangangailangan ng help. Then, ang gagawin mo, parang gagawa kayo ng worker and client relationship. Kumaga, parang magkakaroon siya ng trust sa'yo. Parang magsa-start yung treatment and assessment nyo. Para after nun, dito sa gathering the information needed for psychosocial diagnosis and guidance of the treatment. Kasi diba kunyari, let us say after nyo mag-assessment, then doon na ginagawa yung trabaho mo na maglalagay ka na ng diagnosis and guidance of the treatment. Kumbaga, doon mo na masasabi kung ano yung mga kailangan niya. Dito naman sa letter B, assessment of the clients in his situation, ito naman kumbagang kailangan mo daw malaman yung internal factors ng client mo and yung external environment niya. Dito mo i-examine kung ano yung situation ng client mo sa sarili niya and ang situation niya sa nakapaligid sa kanya. Para kapag i-assess mo siya, lahat ng mga nag-gather mo information is factual and dapat detailed and accurate. In that way, mas magiging magandang result ng assessment mo na yon, and with that, magkakaroon ka ng effective intervention since mas nakakatulong yung accurate na details na nakuha mo than yung process na yon. Yun na yung minimin sa critical scrutiny of client situation complex. Yun yung minimin dyan sa sinabi ko kanina, yung sa to understand the nature of the problem needing help, kumbaga para mas maintindihan mo kung ano nga ba talaga yung pinagdadaanan ng client mo. 3 types of diagnosis are used in this approach. Number 1, dynamic means is kung paano nakakaapekto yung personality ng tao and yung relationship niya sa iba. Kumbaga, paano yung nakakaapekto sa buhay niya, kung paano pa lang siya nakikipagsalamuha sa family niya, sa friends niya, and sa community nila. And yung personality na yon, paano yun lahat nakakaapekto sa pagkatao niya. Kumbaga, whole picture ng pagkatao niya, hindi lang sa isang aspect. So, sa number 2 naman, etiological. Dito pinag-aaral yung pinakapunot dulo ng problem. Kumbaga, nakafocus siya sa why. Merong problem na nag-exist. It can mean na yung problem na yon is nag-cause siya. Yung origin niya is, kumbaga, dati pang nangyari, past events or di kaya current interaction ngayon or situation ng tao ngayon na parang naulit-ulit. And last, sa classificatory, itong diagnosis na ito involves categorizing the client's problem and situation. Kumbaga, gina-categorize mo kung ano yung problem na yon. Itong sinasabi na this might include a formal critical diagnosis. Ito na yung mga factors ng social economic status, race, intelligence in the specific type of problem. Kasi diba, categorizing daw. For example is, relationship issues niya with mother and child problem. Kunyari, let's say, ganon. Kinakategorize mo na so meaning, yung problem is between dun sa nanay and dun sa bata. Dito sa classificatory na ina-assess dito, din dito kung paano nakakadagdag din doon, it's either yung problem ng individuals na yon,
yung mga virus system like yung mga tao na nasa loob ng bahay nyo, sa schools, or sa work. So, in simple word, etiological, bakit nagkakaroon ng problema? Kumbaga, why merong nag-exist na problem? Sa classificatory naman, kinakategorize mo kung ano yung problem na yun. It's either sa bahay nyo, sa school, or sa work. Goals and treatment planning focuses dito sa pag-establish ng goals for improvement dun sa individuals. Itong improvement na ito, mixture siya ng client desires kung ano yung gusto niya ma-achieve para sa sarili niya. Kung ano yung goal niya para matulungan siya ng social worker na ma-improve dun sa problem niya. So, sa social worker naman, ang nakadepende sa kanya is gaano siya magiging capable na matulungan niya yung client niya na yon. Itong goal na ito can be long term o di kaya naman is proximate, which means yan yung kumbaga short term. Pangmadalian lang yung goal na yon. Na-achieve niya nga pero pangmadalian lang. O kaya naman yung goals na ultimate, yan yung pang long term. Mas maganda yung goals na ma-achieve nila is dun sa pang long term or ultimate. Then dito naman sa treatment planning, dapat daw talaga is yung relationship ng both clients and worker is aligned with each other para ma-achieve yung goal na gusto nyo or gusto niya. So letter C, treatment. So dito sa treatment, ang ultimate objective daw ng social work is to alleviate the client's distress. Kumbaga, as a social worker, ang trabaho mo is mabawasan o maalis mo yung problem ng clients. So itong sa dysfunction is often interpersonal. So ang goal mo ang treatment mo dapat ma-improve mo yung interpersonal relationship niya. Itong interpersonal system, ang example niya is parent-child, husband, wife. Kumbaga, yun yung interpersonal system niya. For example, nagkaroon siya ng problem sa family niya at sa partner niya. So, as a social worker, ang goal mo is dapat ma-alleviate mo yung problem niya doon. And also, dapat mo din ma-assess yung sa personality system of an individual who compose the interpersonal system. So, which means dapat ma-address mo din yung personality ng clients mo na yon or yung traits niya na nagko-contribute doon sa problem. Kumbaga, di lang yung mga tao na kapaligid sa kanya yung dapat mo i-assess, kundi pati na rin yung mga ugali niya at traits niya. Treatment process. So number 1, indirect treatment. Minimin dito dapat yung social worker nakafocus siya sa environment ng client niya. Yun yung tinatrabaho niya is yung on their environment, hindi sa kanila directly. Means na yung social worker, ang magiging role niya is as a resource provider, resource locator, interpreter of clients' needs, mediator, advocate, resource creator if needed. Kumbaga, yun yung magiging trabaho niya since ang gina-focus niya is sa environment mismo ng client niya. And sa letter V naman, kapag lumala na yung sa environment niya, ang need gawin ng social worker is to modifying the client situation when change in the client situation or environment is necessary. So kapag necessary na kung kailangan mag-change ng client in environment, need na talaga mag-change. And dito naman sa number 2, direct treatment, ang minimi naman dito is ang focus ng social worker sa mismong client nila. Nakafocus dapat sila sa thoughts, feelings, and behavior ng clients niya. Kasi ang tatrabahuin nila is tutulungan nila yung tao na yon para ma-develop ang coping skills niya and kumbaga mag-reflect doon sa experience niya at kung paano dapat sila mag-respond sa mga situation na hinaharap nila at haharapin pa nila. So by doing that, matutulungan nila yung clients nila na yon na makagawa ng changes within themselves. Hollis develops 6 procedures of intervention. First, sustaining supportive remarks. Ang gagawin mo dito is mag-a-act ka as an encouragement and support. Kumaga, ang gagawin mo dito magiging listener ka at mag-offer ka ng word na for comfort and hope. So, sa number 2 naman is direct influence.
suggestions and advice. Ang gagawin mo dito is giving advice or suggestions. Kumbaga, mas direct siya kesa sa sustaining kasi dito sa direct influence, magbibigay ka talaga ng idea or solutions dun sa problem niya. So, sa number 3, ang gagawin mo dito is to help the client release, spend, or solution. Kumbaga, ang gagawin mo dito is mag-uusap kayo about sa mga difficult experiences niya. In that way, maalaw mo siya to express yung feelings niya freely. So, sa number 4 naman is to help the client understand the current situation and relationship. Better more on, ipapa-self-reflect mo siya. Kumbaga, ipapa-reflect mo sa kanya kung bakit sa tingin mo ganito yung experience mo ngayon, bakit ganito yung nangyayari sa'yo ngayon. So, sa number 5 naman, dito naman is ipapa-reflect mo sa kanya yung mga response pattern niya. Kumbaga, i-encourage mo yung client mo to think about why they react in certain ways. Ipapa-understand mo sa kanila yung mga causes of their behavior. Kumbaga, bakit sila nagre-response ng ganon in certain situations. And lastly, number 6, kumbaga, understanding past influences. Kumbaga, tutulungan mo yung clients mo kung paano naging yung past experience niya is naka-affect sa current behavior niya ngayon. Kasi 'di ba, may instances na may ugali ka talaga na na-adapt mo ngayon lang. Kumbaga, ngayon mo lang siya nakuha dahil sa mga nangyari sa past experiences mo. Kumbaga, ito yung connections ng past experience mo sa present challenges mo ngayon. So, all in all, itong 6 methods na ito, nakakatulong siya sa clients mo to gain self-awareness and develop coping mechanism. Kasi, kumbaga, lahat ng ito more on relationships nyo as a worker and client. Kumbaga, ipapa-reflect mo sa kanya lahat ng mga needs niya i-reflect. So, what is the functional approach? The functional approach of social work ay tuluyang na-develop noong 1930 ni na Chessie Taft, Virginia Robinson, and Ruth Smalley. They are faculty members of the University of Pennsylvania School of Social Work. Also, they think that the functional approach has particular applicability to the Philippines dahil sa napakaraming agency or social workers na tumutulong or nagpo-provide ng pangangailangan ng mga clients. The functional approach is a way to help the beginner social worker or even the practitioner in the future social workers to use skillfully based on clearly understanding of what it involves. So, there are 5 principles guide the functional approaches. Number 1 is the understanding of the phenomenon. Number 2 was the effectiveness of the social work process. Number 3, the use of agency function. Number 4, conscious. Then number 5 is to be effective. The number 1 is the understanding of the phenomenon. It is required that the worker should begin with the understanding of client's situation. Number 2, it is a systematic way in helping between social worker and the clients to promote and achieve their goals. Number 3, the use of agency function gives focus, content, and direction to the helping process. Number 4, a conscious use of structure, time, place, agency policy, and procedure in relation to agency function and the helping process introduce form to the work being undertaken, which further the effectiveness of social work process means that the social worker is kailangan maging mautak the way they organize their work, time, at ang place where they provide services. Kailangan na maging aware sila of how these things fit together to create a helpful and effective experience for the clients. The number 5, which is the last one, is to be effective. It is a simple that the worker and client's relationship is must. Also need talaga ng cooperation and participation ni client to have a effective process and
resolve their problem. Behavior modification. Ang behavior modification, ito na yung paraan para baguhin yung ugali ng isang tao o clients mo para ma-improve yung social functioning of individuals, families, group, and organization, yung pakikisalamuha sa ibang tao. Then dito na papasok yung behavioral theory na kapag yung ugali ng isang tao is mabuti, maaring uulit-ulitin yun at magkakaroon ng reward. And kapag ang ugali naman ng isang tao is nagdudulot siya ng negative result, parusa yung matatanggap niya. Sa madaling salita, ang behavioral modification ay isang paraan para baguhin ng mga hindi kanais-nais na pag-uugali ng individual and papalitin siya into positive. Target behavior is ito na yung pag-uugali na nais natin baguhin and nakafocus ito sa intervention. Kumaga, mahalaga na malaman natin kung ano yung needs pa natin improve o increase. Antecedent behavior naman is ito na yung mga bagay o pangyayari o sitwasyon before target behavior. Then sa consequent behavior naman is yan na yung parang gagawa ka na ng move or gagawa ka na ng step. Example, may client ka na nagsisigaw na kasi di niya maintindihan yung requirements na ibinigay mo. So ang gagawin mo is kakausapin mo siya ng mahinahon. So classical conditioning, ito na yung learning process na nag-recreate ng condition response o stimulus sa isang tao. Operant conditioning, it employs reward and punishment for behavior to facilitate learning. It informs association between behavior and consequences ng behavior na yon. So basically, ang premise, kaya tayo umaarte ng ganito o gumagawa ng mga bagay na ganito kasi may gusto tayong mangyari o ayaw mangyari. Kumbaga kapag napansin o napuri, yun ay uulitin. At kapag ito naman ay nakonsinte, yun ay uulit-ulitin pa. Reinforcement is strengthen or increase behavior. Yung punishment naman, kabaliktaran. They are meant to decrease behavior. So pag-usapan natin yung term na positive and negative sa operant conditioning. Ang ibig sabihin ng positive is something added or given. Positive, you're adding something. Sa negative naman, ang ibig sabihin niyan ay taking away, may kukunin, minus, o bawas. Positive reinforcement, kapag may magbibigay ka ng something na gusto ng tao, kumbaga kapag tama yung sagot mo, may ibibigay sa'yo. The negative reinforcement naman, taking something undesirable. For example, is may kukunin ka na something na hindi gusto ng tao as a reward sa kanyang behavior. Punishment is meant to decrease your behavior. Positive punishment, giving or doing something undesirable. So, positive punishment is may ibibigay na punishment na hindi mo gusto. So, negative punishment naman, taking something's desirable. Kapag sinabi natin na negative, we are taking something away. Kumbaga, may kukunin ka sa kanya na bagay na gusto niya. So, yun yung negative punishment. Then, sa extinction naman is parang di mo in-entertain yung client mo. Kumbaga, parang in-ignore mo lang. For example, is may client ka na paulit-ulit at di makaintindi na bawal gawin yung mga bagay na yon. So, ang ginawa mo is, in-ignore mo lang siya, although naririnig mo siya, pero parang deadma ka lang. No. Initial socialization. Ang gagawin ng practitioner is to-explain dun sa client niya kung bakit need niya mag-change ng behavior at kung paano makakatulong yung therapy na gagawin nila. For example, ang behavior ng client niya ay nail biting. So, ang gagawin ng practitioner, i-explain niya kung bakit need niya baguhin yung behavior na yon at kung paano makakatulong yung behavior na yon. At kung mapapansin nyo, yung nasa initial socialization, meron nakalagay ng modification regimen. Ang modification regimen, ang meaning niyan is kumbaga ipapaintindi mo sa client mo yung customized plan, kumbaga yan yung plano. Paano mo babaguhin yung particular behavior na yon. Well, yung sa principles of behavior modification, ang gagawin mo naman dyan is ipapa-understand mo yung overall kung bakit need niya baguhin yung behavior niya na yon. Sa the contact naman, ang gagawin nila dyan is kumbaga yung patient and therapist is mag-agree sila on the specific goal. So, di ba yung explanation natin kanina is yung nail biting? So, yun yung gagawin ulit natin at example ngayon. For example, nag-agree sila sa specific goal na dapat in 3 months sa therapist nila dapat magre-reduce by 80% yung nail biting ng patient niya. So, these methods includes, for example, relaxation techniques,
Magbibigay siya ng rewards kapag hindi niya gagawin yung nail biting na yon. And for example, kapag hindi nila na-meet yung goals na yon, magkakaroon sila ng consequences since hindi nila na-meet yung goals. And lastly, commitment. So basically, ang sinasabi lang dito is dapat yung client mo is naka-fully commit dun sa behavioral modification na gagawin nyo. For example, yung therapy na gagawin nyo. Kasi, kumbaga, ang key ingredient para maging successful ang ginagawa yung therapy is yung commitment ng client. Kasi kung hindi siya magkukommit dyan sa ginagawa nyo, mas mababa yung chances na kumbaga yung dapat na baguhin yung behavior is hindi siya magkakaroon ng progress. In time goes by, since hindi siya fully commit. So, dito naman sa the social worker rules is, number 1 is direct modifier. Minimin dito, yung worker is direct involved to modify the behavior of individuals. Kumbaga, ang example niya is yung social worker is directly rewarding a child for following rules. So, ilalagay natin ulit yung example natin kanina na nail biting. So, yung nail biting, di ba, ang direct modifier works directly with the person. So, ang gagawin nila every time, o let's say every hour na hindi nila gagawin yung pag-nail bite, bibigyan niya ng reward yung tao na yon. So, in result, since gusto niya ng reward, hindi niya talaga gagawin yon. Kumbaga, mababawasan ng mababawasan. Time goes by yung pag-nail bite niya, since bibigyan mo siya ng reward. So, yung nail biting, di ba, ang direct modifier works directly with the person. So, ang gagawin nila every time, o let's say every hour na hindi nila gagawin yung pag-nail bite, bibigyan niya ng reward yung tao na yon. So, in result, since gusto niya ng reward, hindi niya talaga gagawin yon. Kumbaga, mababawasan ng mababawasan. Time goes by yung pag-nail bite niya, since bibigyan mo siya ng reward. So, number 2, sa behavioral instigator, ang meaning naman yan is hindi ka mag-work directly dun sa person or sa client mo. Imbis na mag-work ka directly, ang gagawin mo is imamanipulate mo yung environment niya to influence yung behavior niya. For example naman, let's say, i-example ulit natin yung nail biting. Since kanina, ang gagawin niya is directly. So, ngayon naman is hindi. So, imbis na bibigyan mo siya ng reward, ang gagawin mo is maglalagay ka ng bitter tasting polish doon sa nails niya to discourage biting, so that gina-change mo yung situation to make it harder to bite her nails. Since every time na ibabite niya yung nails niya, matitikman niya is mapait. So, that's why madi-discourage mo yung client mo na mag-nail bite. Ganon mo ganon. So, yun yung behavioral investigator. Kumbaga, yung sa paligid niya yung papalitan mo, hindi yung makikipag-work ka sa kanya. And the last is the teacher. Ang gagawin dyan is, tuturuan mo yung client mo ng techniques para i-stop yung behavior niya na dapat iaalis niya. Let's say, example, iti-train mo siya to use techniques na ma-apply niya sa sarili niya para hindi niya magawa yung behavior na mali na dapat iaalis mo. Example ulit is yung sa nail biting. Ang gagawin ng worker is, imbes na mag-nail bite siya, ang sasabihin niya doon, tuturuan niya ng techniques para itigil niya yung nail biting. For example, tuturuan niya ng relaxation exercise or strategies for stress managing. Which is, yun yung root ng nail biting niya. Kumbaga, you are empowering them to help themselves. So, all in all, ang pinaka main goal mo is matulungan mo yung client mo na ma-change yung behavior na yon. Since ang pinag-uusapan dito is behavioral modification. So, family intervention. Ibig sabihin, sa isang pamilya mismo magsisimula yung proseso para maging isang law-abiding citizen. Ibig sabihin, para wala tayong malabag na ipinagbabawal ng ating lipunan, ang pamilya ay binubuo ito ng ama, ina at siyempre anak para matawag na pamilya. In addition, it is a basic unit of society or community na kung saan ang mga tao ay namumuno o nagpapatakbo sa isang komunidad. Sa topic na to, ang intervention ng pamilya ay isang programa na nagbibigay ng suporta at edukasyon sa mga membro ng pamilya
upang makatulong na mapabuti ang paggana ng pamilya at ang kapakanan ng taong may karamdaman. Makakatulong ang mga intervention ng pamilya sa iba't ibang isyu, kabilang ang paggamit ng sangkap at pakikipagkomunikasyon ng maayos at alamin ang hinanayang problema ng bawat isa o membro ng pamilya at kung paano matugunan ng suliraning ito. So let's proceed about the social work counseling. Social work counseling is a relationship often between two people but sometimes between a number of individuals or group and another person named group counselor. Regardless of the location, the counseling relationship is a special form of communication. Key aspect of counseling involves a relationship that is based on support. It is based on the principles of empowerment of the client. Is based on confidentiality, helps clients to identify their own resources. Ang social work counseling ito ay nagpapayo sa lipunan o individual na isang mahalagang serbisyo na makakatulong sa mga tao na mapabuti ang kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga suporta at patnubay na kailangan nila upang harapin ang mga hamon sa kanilang mga relasyon at mga kanilang buhay. Nagbibigay ng mga suporta sa mga taong nakakaranas ng mga hamon sa lipunan. Ang mga taong nakakaranas ng mga problema sa pamilya, trabaho o relasyon ay maaaring makinabang sa social counseling. Tumutulong sa mga tao na maunawaan ang kanilang mga relasyon sa iba. Ang social counseling ay maaaring magbigay ng pagkakataon para sa mga tao na masuri ang kanilang mga karanasan at mahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang mga relasyon. Tumutulong sa mga tao na magkaroon ng mas malusog at mas produktibong buhay. Ang mga taong nakakaranas ng mga problema sa pagkikipagkapwa ay maaaring magkaroon ng mga problema sa trabaho, pamilya o maaaring makatulong sa kanila na malutas ang mga problemang ito at makamit ang kanilang mga layunin sa buhay. Counseling approaches refers to the way on how counselor handle the client's problem. So, means ito yung paraan kung paano i-handle ni counselor si client and how they resolve the client's problem. There are three known approaches. The number one is the directive or counselor-centered. The number two, non-directive permissive counseling. Number three, athletic counseling. Number one, directive or counselor-centered. The focus of counseling is problem rather than the person, which means ang counselor daw ang dapat na responsableng provide ng solution sa problema ni client. The number two is the directive permissive counseling or permissive client-oriented. The client and not the counselor takes the lead of active role in the counseling process. So, dito naman, opposite siya sa directive or counselor-centered. Kung sa number one, si counselor ang magli-lead, dito naman si client ang magli-lead and active. Ginagawa lang ni counselor is nakikinig siya, nag-guide siya sa ginagawa ni client para ma-solve ang sa problema niya. Number 3 was the eclectic counseling. The counselor in the counselee trying to work to solve the problem. So dito naman kailangan ng collaboration ni counselor and ni counselee. They should join together in order for them to resolve the problem. We have 6 counseling principles. The number 1 is acceptance.
Number 2, individualization. Number 3, confidentiality. Number 4, self-determination. Number 5, controlled emotion involvement. And number 6 is non-judgment attitude. The number 1 is acceptance. The counselor interacts with the client in a non-judgment manner, recognizing his capacities and limitation. So dito, dapat tanggap at irespeto ni counselor kung sino at ano si client. At dapat ikaw as a counselor, iniintindi mo kung bakit ganon si client or ano yung cause ng behavior niya. The number 2 was the individualization, recognizing that each individual is unique and has his own reality. So dito naman, the counselor should know and recognize the client's situation. Number 3, confidentiality. Protecting the client's privacy include all information obtained from the client and other sources of information. Means dapat si counselor alam ang privacy with their client. And lahat ng information na sinasabi ni client is wag niyang sabihin sa ibang tao. Especially pag walang permission to client na sabihin sa ibang tao. The number 4 is self-determination. This is the client's sense of empowerment in defining his needs and how to address them. Means that the client should take the initiative to reach their goal or to solve the problem. The number 5, controlled emotion involvement. The counselor is sensitive and responsive to the client's feelings without being emotionally involved in order to maintain objectivity. Dito naman dapat iwasan ni counselor maging showy sa emotion niya. Counselor should act strong enough to avoid emotional involvement. So the last one is the non-judgment attitude. From the word judgment, as a worker or counselor, you should respect your client with no judgment. Counseling skills. Sa counseling skills, ang sabi dito, malaki daw ang nagiging epekto nito sa pagtulong sa mga kliyente. Napakahalaga nito upang maunawaan, gabayan at suportahan ang mga kliyente sa kanilang mga pangangailangan at problema. Attending skills. Ang attending skills ay ang pagbibigay ng buong atensyon sa kliyente sa kanilang sinasabi o ginagawa. Ipinapakita nito na pinahahalagaan ang kliyente bilang isang mahalagang tao at komportable ka sa katahimikan sa mga sesyon ng pagpapayo. Reflecting and paraphrasing. Ang reflecting at paraphrasing ay ang pakikinig at pagbibigay ng tumpak na feedback at ibinabalik mo ang buod na sinasabi ng kliyente upang malaman nilang naririnig sila. Clarifying. Ang clarifying at paggamit ng mga tanong ay tumutulong upang mas malinaw na maunawaan ang ibig sabihin ng sinasabi ng kliyente batay sa kanilang pananaw. Focusing. Ang focusing ay pagtutok sa mga pinakamahalagang problema ng kliyente na nais nilang ayusin muna. Building rapport. Ang building rapport ay ang pagbuo ng magandang ugnayan at tiwala sa kliyente upang mapadali ang pagtutulungan sa proseso at pagpapayo. Summarizing. Ang summarizing ay ang pagbibigay ng buod o pag-uulit ng mga sinasabi o na nararamdaman ng kliyente upang matiyak na maunawaan sila ng tama. Immediacy. Ang immediacy ay ang pagtutok sa kasalukuyang relasyon ng counselor at kliyente at pagbibigay ng tamang feedback sa tamang oras upang matulungan ang kliyente na maging aware sa kanilang nararamdaman. Procedure of intervention. Sinasabi dito na binuo ni Florence Hollis ang isang pamamaraan ng intervention
upang ipaliwanag ang direct treatment sa social work, lalo na sa pagpapayo. Ang layunin nito ay matulungan ang mga kliyente na mabawasan ang kanilang kalungkutan at mapabuti ang kanilang pagkana sa kalukuyang sitwasyon. Sustaining. Ang sustaining ay tumutukoy sa pagbibigay ng pampatibay loob, pag-aalay, at positibong puna sa kliyente. Layunin nitong palakasin ang kanilang tiwala sa sarili, panatilihin ang kanilang motibasyon, at patibayin ang kanilang pananampalataya na kaya nilang malampasan. Direct influence. Ang direct influence ay tumutukoy sa pagbibigay ng mga konkretong mungkahi at gabay sa kliyente upang matulungan silang makagawa ng mga desisyon o hakbang na makikinabang sila. Catharsis or ventilation. Ang catharsis or ventilation ay tumutukoy ito sa pagpapahayag ng mga nararamdaman at emosyonal na alaala na matagal nang naipon. Layunin nito matulungan ang kliyente na ilabas ang kanilang mga naipon na emosyon tulad ng galit, lungkot o takot upang mabawasan ang stress at makaramdam ng ginhawa. Reflective consideration. Ang reflective consideration of the current person situation configuration ay tumutukoy sa pagtulong sa kliyente na mas maunawaan kung paano sila gumagana sa kasalukuyang sitwasyon at relasyon. Encouragement of client to reflect on dynamic of his response. Ang encouragement of client to reflect on dynamic of his response pattern o tendency ay tumutukoy sa pagtulong sa kliyente na pag-isipan at suriin ang mga dahilan ng kanilang mga relasyon at ugali. Ang encouragement of client to think about the development of response pattern or tendencies ay tumutukoy sa pagtulong sa kliyente na pag-isipan kung paano nabuo ang kanilang mga reaksyon o ugali sa pagpalipas ng panahon. Dito ay tinutulungan ang kliyente na maunawaan kung paano ang mga karanasan nila sa nakaraan ay nakakaapekto sa kanilang mga kasalukuyang pag-uugali at pagpapasya. Recognition of social work as mental health providers. Ito ay nagpatupad ng RA number 11036 na ipinasa noon July 24, 2017 at itinakda ng isang national mental health policy upang mapabuti ang pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan. What is the case management? Case management is a method of providing services whereby a profession, social work assess the needs of the client and the client's family when appropriate and arrange accordingly and monitors. The primary goal of case management is optimize the functioning and well-being by providing and coordinating high-quality services. The generic helping problem-solving process is observed in this model as reflected in the following major function of case management. Number one is assessment. This involves critical scrutiny of the client situation in order to understand the nature of the difficulty with increasing detail and accuracy. Assessment is a systematic and comprehensive process used by social work to gather, evaluate, and the information about an individual and the family or community in order to understand their unique needs, strengths, and challenges. Number two is service planning. The case manager and the client develop a case plan. Service plans are essential tools for social workers and their client are they outline the goals, strategies, and resources needed to address the issues and challenges that affect their well-being.
Number 3 is implementation of the case plan. The case plan is now acted on. Implementation is the stage where you can finally begin to act on the plans you have made of particular client. Number 4 is evaluation. Evaluation is done with the client to find out the service, agree on where effective in solving problem. So evaluation is the process in which the worker tries to find out the effectiveness and success of the process. Number 5 is termination. Termination, the helping relationships is terminated following evaluation. So termination is a signaled by the close or ending of the therapeutic relationship. Number 6 is follow-up. This is done to ensure that gains that have been achieved and maintain that no new problems have emerged. So, social work asks clients how they are feeling and how they are using their coping strategies. The purpose of the follow-up is not to make the client feel guilt, rather it helps the client to be accountable for their action and their well-being. Information of resources. Sinasabi dito na mahalaga na dapat may sapat na knowledge ang mga workers tungkol sa mga mapagkukuhanan ng mga services na available para sa mga tao. Kasama sa kaalaman na ito ang location kung saan sino ang naghihintay nito at kung sino rin ang dapat makinabang batay sa mga sponsors or pamantayan ng eligibility. Dapat regular na ina-update ang kaalamang ito upang masigurado na ang mga tao ay may access sa tamang serbisyo at tulong. In preparing the clients, it is an important way to explain in clients about referral process and upang matiyak ng clients ay maging handa at maayos ang pakikipagsalamuha sa referral agency. At para matalakay sa client kung ano ang magiging process ng referral, ang layunin ay para matulungan si client na maunawaan ang inaasahan ng mga agency at magamit ng gusto ang kanilang services. Kabilang din rito ang pagpapaliwanag ng mga policies at patakaran at mga posibleng problema na maaaring maranasan ng client sa agency. Dapat ring magbigay ng mga hakbang o tips upang matulungan ng client ng mga procedures o sistema ng agency. Ang paghahandang ito ay nagpapakita ng malasakit at pagpapahalaga sa kliyente upang maging magaan at maayos ang kanilang karanasan sa referral agency. In preparing the referral agency, it is important way upang matiyak if ang referral ng client ay na-process na. Kinakailangan muna ng permission sa client bago ibahagi ang kanyang impormasyon sa referral agency. Kasama sa process ang pagtawag sa staff ng agency or kung kinakailangan, isang pulong upang malinaw na maipaliwanag ang buong details sa client. Ang paggawa ng isang referral summary o buod tungkol sa client ay isang pangunahing bahagi ng paghahanda. Nirecommend ni na Compton at Galloway na ibahagi ang copy ng referral summary sa client upang matiyak na siya ay may sapat na informasyon at malaman kung ano ang magiging susunod na hakbang sa proseso. In follow-up, it is an important way of process of case management to sure if natutugunan ba ng client ang kanilang mga layunin at natatanggap ba nila ang tamang serbisyo. Kasama sa process ng follow-up ang matukoy kung may hadlang o pagtutol mula sa client or ahensya. Kung mangyari man ito, ang social worker ay maaaring magsagawa ng mga intervention tulad ng pagtuturo, pagpapaliwanag o pagiging tagamamagitan upang matulungan ng client. Bilang mga social worker, sila ang pinakahanda at nasa pinakamainam na posisyon upang mapahalaan ang mga kasong tulad nito. Kaya't mahalaga na gampanan nila ang kanilang tungkulin ng maayos at epektibo. Ang tamang pagsusubaybay ay makakatulong hindi lamang sa clients kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa ating komunidad at bansa. Developmental social work. The term developmental social work has been a popular term in the country because of the trust towards developmental social welfare which the United Nations started to advocate starting with 60s, the first few and developmental decades. So developmental social work focuses on promoting social change and empowerment.
The developmental approach. Webster defines developmental as causing some things to unfold, the grow, to change for better, to be realized. So the developmental approach refers to holistic, long-term strategy, various fields and including. The following three major themes characterize the developmental approach. Number one is it is humanistic. Its humanistic perspective means a view of one human being by another. So the humanistic approach works on the concept that the human nature is inherently good and everyone has the potential to find their own answer to their problem. Number two is the phenomenological. Its main concern is what happening at present, whether in the group or outside of it or both. The main concept of the phenomenological approach is to identify common themes among shared experience of people lives to identify and describe the phenomenon. So, the last is its developmental. It is people as being able to move forward in a lifelong process of self-realization, of fulfillment, of potential in social functioning. As a right-based approach social welfare development, social welfare emphasizes the socio-economic rights and strategy, including the right to social assistance and developmental and strategies to improve the lives of poor and people in the communities. Number 1 is specific kinds of group experience are viewed as most effective in attainment of enhanced social functioning. Ayon kay Trop, ang programa ng isang grupo ay nakabatay sa kanilang mga tungkulin or functional modes. May tatlong pangunahing uri ng grupo. Number 1 is counseling group. Ito na yung nagbibigay ng support at nagsasabi ng mga karaniwang issue sa buhay ng mga kasapi. And number 2 is activity group. So, ito naman is naglalayong magsagawa ng mga activities na mayroong karaniwang interest. And number 3 is action group. Ito naman is naglalayon ng pagbabago at pagpapabuti sa kanilang social na kapaligiran. Ang mga grupong ito ay nakafocus sa pagtutulungan upang mapabuti ang kalagayan ng mga tao at ng kanilang community. And number 2 is ang common goals group naman ay ang grupo kung saan ang mga grupo ay may isang layunin na nais makamit sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang layunin ay isang tiyak na gawain para sa isang session o serye ng session o short-term goal at ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng social functioning ng mga kasapi. And number 3 is the common goal may take the form of common concern or common interest or common life situation, each of which result in a peer relationship among members. Ang common goal ay ng isang grupo ay maaaring isang karaniwang common interest or life situation na nagdudulot ito ng peer relationship. Maliban dito, ang family group ay maaaring magaya ng iba. Ang pamamaraan nito lalo na sa iba pang grupo na may ganitong katangian at sumusunod sa mga sinasabi ng mga tagapabaybay ng mga tao. And number 4 is the importance of effective group goal achievement is emphasized. The goal is not only for the group as a whole but also for individual member to attain personal gains or benefits. Kaya dapat pahalagan ng grupo ang bawat isa dahil nakasalalay mismo sa kanila ang benepisyo at tagumpay ng grupo. Number 5. The group members achieve different individual gains in social growth within the context of the group goal-achieving process. Trop describes as the 4 basic purpose processes which common goal groups go through are the following: A. Release of anger, fear, guilt, and affection. B. Support. And C. Reality orientation. And lastly, D. Self-appraisal. Number 6. The group becomes the medium for the members' actions, for the perception of each other actions, and for the workers' perceptions of both. And number 7 is, ang process ng goal-achieving group ay batay sa
batay sa mga open agreements na malinaw na pag-uusapan at pinagtibay ng lahat. Ang mga kasunduan na ito ay nagdudulot ng mutual na pag-unawa at pagtutulungan sa pagitan ng mga members at manggagawa kaya mas malaki ang chance ng tagumpay ng grupo. And the last number is number 8. Ang grupo ay may kakayahang magdirekta ng sarili sa loob ng may limitasyong umiiral at bawat miyembro ay may kalayaan na magpasya kung ano nais niyang ibigay at makuha mula sa grupo. Wala ring layunin na baguhin ng sino man dahil tinuturing na karapatan ng bawat isa na magdesisyon kung paano pamumuhay at tanggapin ang mga resulta ng kanilang mga desisyon. The helping process in the developmental approach. Tripp described events and worker activities during the work with developmental groups, which evidence group development and the basic social work helping process. Ang helping process in the developmental approach ay isang paraan ng pag-unawa sa pag-unlad ng isang grupo at ang proseso ng pagtulong ng isang social worker. Sa madaling salita, ito ay isang paraan ng pagtingin sa kung paano nagbabago ang isang grupo sa paglipas ng panahon at kung paano nakakatulong ang isang social worker sa pagbabagong ito. The interactionist approach. The group work theory that is called the interactionist approach was developed by William Schwartz, who believes that the job assignment of social work. So, ang interactionist approach, ito ay kung paano mag-approach ang isang social worker sa client niya. Halimbawa, may isang social worker na tumutulong sa isang batang may problema sa pag-aaral. Then, imbis na i-diagnose lamang ang bata at magbigay ng solusyon, ang social worker ay gagamit ng interactionist approach upang maunawaan ang sitwasyon ng bata. So, halimbawa, makikinig sila sa kwento ng isang bata. Hindi lang tungkol sa mga problema sa pag-aaral ng isang bata, kundi pati na rin ang mga pag-ugnayan ng bata sa kanilang mga magulang, guro at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng paggamit ng interactionist approach, ang social worker ay hindi lang tumutulong sa bata na mapabuti ang kanyang mga marka, kundi pati na rin na maunawaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa community. The mediating function. Social work has for its focus on concern the person's situation, interaction, which calls upon practitioners to direct their effort not only to the person or the situation, but to the relationship between the two. So, sinasabi dito sa mediating function, ang social work daw ay hindi lang siya nakafocus doon sa problema nung client or nung isang tao. Dito sa mediating function, ang social work daw is nakafocus din doon sa pag-intindi doon sa problema nung ating client. Kailangan niyang intindihin yung problema at nung relationship ng problema doon sa tao. Kaya siya tinawag na person, situation, interaction. According kay Schwartz, the function of social work is to mediate transaction between people and the various system. So, ang main point lang doon ni Schwartz ay ang role daw ng isang social worker ay para siyang bridge, which nagsisilbing way or tulay para mag-meet or ma-meet ng tao yung kanyang needs na kinakailangan. Kaya, yun yung sinasabi ni Schwartz doon sa role ng social worker. So, dito sa diagram, makikita natin kung paano nag-work si interactionist approach. So, naglalaman yan ng client, system, and the social work. So, nag-work yan from si client, kailangan niya si system, which is ang system is yan na yung agency na makakatulong doon sa problema ni client. So, para ma-reach or ma-meet ni client yung gusto niyang makamit, kailangan niya ng social work para magsilbing bridge doon sa dalawa. So, basically, si social work ang makakatulong doon sa problema ni client para ma-reach na yung
agency na makakatulong kay client. The phases of work na dinescribe ni Swartz. So, para kay Swartz, may 4 tayong phases of work na dinescribe niya. So, dito is para tayong or ginagawa na natin yung group work activity. So, lahat ng mga natutunan natin sa pinag-aaralan natin is i-apply na. Kumbaga, nagdo-duty na tayo here. Ginagawa na natin yung mga cases na binigay sa atin. So, the first one is the turning in. So, dito is para tayong nagsisimula pa lang. So, the beginning talaga. I mean, the first after the beginning. Okay? Nagre-ready na. So, dito, kung halimbawa, isa kang leader or the worker, responsibilidad mong alamin ang mga pwedeng humadlang na problema sa iyong members. So, kapag may nakita kang mga problem, is kailangan mong agapan kaagad para yung daloy nung pag-resolve nyo ng case is walang hahadlang. So, the second one is the beginnings. So, dito is nagsa-start na kayong mag-duty. Lahat ng ginagawa nyo is nagsa-start na kayo. Oh, but before that, dito sa beginnings, bago kayo mag-start, nagplano na kayo. So, lahat ng members mo, pati ikaw, is nag-agree na sa lahat ng gagawin nyo. Kumbaga, namitingan nyo na yung mga plano, kung saan kayong agency, mga ganun. So, nag-agree na yung members mo, pati ikaw. Pinag-ayunan nyo na lahat ng mga gagawin nyo. Pumayag na si members, pati ikaw. So, the third one is the task. So, dito is, ito na yung middle na ginagawa natin. Or, dito is, ang ginagawa natin is actual na. So, kapag na-interview na natin si client or nakahanap na tayo ng client, maghahanap na tayo ng solution. At parang i-assist natin yung sarili natin or magde-decide tayo sa kung anong agency natin ilalagay si client para matulungan si client na ma-meet yung needs niya. The fourth one is ending and separation. So, ito na yung pinaka-last na ginagawa as a group work. So, dito is tapos na yung ginagawa nyo. At need nyong i-make sure na yung ginawa nyo is useful. So, after that, you and your member has to reflect on what you have done. Kailangan yung i-reflect yung mga lahat ng ginawa nyo sa sarili nyo at dun sa case. So, let's proceed sa the remedial approach. So, ang main point lang here is kapag si worker is may napansin siyang kakaiba doon sa behavior nung client niya, aside from the main problem, is gagamitin niya tong remedial approach para panlunas doon sa another problem ng client na napansin niya. Kumbaga, sa behavior ng client niya is kakaiba na, gagamitin niya itong remedial approach para i-push yung client niya na sumali sa mga group activities like therapy, ganun, para masolusyonan yung problema niya nung client sa behavior. So, dito tayo sa the approach. So, basically, ang mga workers daw is pwede siyang maging social small system na kung saan pwede siyang maka-influence doon sa client natin. Pero yung pagka-influence niya is mayroon sinusunod na guidelines para ma-monitor yung ginagawa ng clients natin or yung behavior ng clients natin. Treatment sequence. Based kay Winter
treatment sequence has its major stages. So, the first one is intake. So, ang sinasabi lang naman dito is yung potential client is magiging actual client natin. Which is, si client, kailangan niyang i-share yung lahat ng mga problema niya doon kay worker para ma-aware si worker at makagawa ng mga plano. Then, si worker naman, kailangan niyang i-assess si client sa mga dapat niyang gawin para maging successful yung planong ginawa ni worker para kay client. Yun yung tinatawag sa intake. Second one is diagnosis and treatment planning, which is si worker is nagpa-plan na siya para matulungan niya yung client niya na makamit yung needs na kailangan ng client niya. Then, dun sa pagpaplano niya is nakaset na dun yung goals niya para doon sa client. And then, nakastate na din doon yung mga strategies na gagawin niya doon sa planong naisip niya. Yun lang tinutukoy doon. The third one is group composition and formation. So, dito, ang ginagawa ni worker is ina-assign niya yung client niya doon sa iba pa niyang client na makarelate doon sa problem nung bago niyang client. Like, halimbawa, dito, yung isang client niya is financially, then yung isa naman, ang issue niya is, kumbaga, sa health condition. So, i-assign niya tong dalawang to doon sa mga iba pa niyang client na makarelate doon sa dalawa. Dito is financially, a group of financially. Dito naman is a group of people na ang problema niya is from health condition. Ganun lang yung ginagawa ni worker dito sa third. So, the fourth one is group development and treatment. So, dito ang ginagawa ni worker kapag parang minomonitor niya yung kanyang clients kung malapit na ba niyang ma-meet yung goals na sinet niya para sa kanyang clients. So, kapag may napansin siyang pwedeng makarinder or kumadlang doon sa pagkamit ng clients na doon sa goals na sinet niya, is gagawa siya na kagad ng paraan para maiwasan niyang lumala yung pwedeng makarinder doon sa goals na sinet niya para doon sa client. So, yun yung ginagawa ni worker. Minomonitor niya, tinitignan niya kung may mga problemang kinakaharap yung client sa pag-meet ng goals na sinet niya. The fifth one is evaluation and termination. So, dun sa pag-set niya ng goals or anything, kapag napansin na ni worker na si client, na isa sa client niya is na-achieve na yung goals na sinet ni worker, is ang gagawin ni worker is hindi na niya napapasalihin or i-terminate niya na yung client na naka-achieve ng goals na sinet niya. I-terminate na niya yung client na naka-achieve ng goals na sinet niya. Yun yung tinutukoy sa number 5. So, sa strategy of intervention, sinasabi dito ni Venter na as a social worker is hindi lang daw natin kailangan na nag-expect lang daw tayo sa treatment outcomes na ginagawa natin. Dapat, as a social worker daw is kailangan natin ng mga techniques para ma-achieve natin yung goals na sinet natin or ma-achieve yung outcomes na ini-expect natin. The modes of intervention or means of influence, we have the first one is direct means of influence. So dito si worker pati si client is face to face na nagkakaharap or nagtutulungan ba. Dito si worker is ginagamit niya yung knowledge na natutunan niya para i-guide
si client at isupport yung client niya na ma-achieve na yung mga needs na kailangan ng client niya. So, the direct means of influence ay may 4 siyang types. The first one is worker as a central person, which means si worker is nagiging role model ng ating client because of how he helps and support its client. Kaya siya nagiging role model ng ating client, or let's say, nai-inspire doon si ating client sa pagtulong ng ating worker sa kanya. The second one is worker as symbol and spokesman. So, dito, si worker is, siya yung nagre-representative doon sa ating client. Kasi, para yung client natin is voiceless. So, yung worker natin is nagsisilbing voice doon sa ating client para marinig yung mga problemang kinakaharap ng ating client at masolusyonan yun kaagad ng ating gobyerno or matulungan kaagad nila yung ating client. One is worker as motivator and stimulator. So, basically, si worker yung pinag-uusapan natin dito. So, si worker daw is siya rin yung nag-encourage doon sa ating client na dapat kailangan nating ituloy yan para magkaroon ka ng human rights. Kailangan mong ma-achieve yung mga needs na kailangan mo sa sarili mo. So, si worker talaga yung nag-encourage yun kay client. Kaya siya nagiging motivator and stimulator. The third one is worker as executive controller of members. So, tinutukoy lang dito na si worker daw is siya yung nagmamanage dun sa ating client. Tama nga naman kasi si client ay si worker, siya yung tumutulong doon sa ating client, diba? Siya yung nagmamanage, siya yung gumagawa ng mga paraan para ma-reach ni client yung mga needs na kailangan niya. Tayong direct means of influence, meron naman tayong indirect means of influence, which means si worker at si client is hindi sila nagko-communicate ng paharap or hindi ina-advisean lang ni worker si client. So, ang ginagawa ni worker dito is kinokontrol niya yung environment ng kanyang client. So, for example, yung client niya is may sakit or di kaya about sa mental health condition. So, sa direct means of influence is ang gagawin ni worker doon is a-advisehan niya yung worker sa mga tamang gawain. While sa indirect means of influence, ang gagawin ni worker is ipupush niya yung yung client na sumali sa mga therapy para gumaling yung kanyang client. So, yun yung ginagawa ni worker. Kinokontrol niya yung environment nung kanyang client. Means of influence, meron tayong 5 ginagawa ng worker para makatulong kay clients. The first one is group purpose. So, dito magbubuo ng members or grupo si worker. So, the first one is ina-identify natin kung ano yung purpose nung paggawa ni worker sa isang grupo. So, sa paggawa pa lang ng objectives or ng the purpose is nalalaman na natin kung ano yung mga strategy or mga tamang paraan na dapat ginagamit or gamitin ng isang social worker para makatulong kay client. The next is selection of group members. So, sa pagpili pa lang or paggawa pa lang ng objective or nung purpose nung paggawa ng isang grupo is
nalalaman na natin kung sino yung target na mga clients natin. Nagkakaroon na tayo ng idea kung sinong clients ang pinipili ng isang grupo para matulungan sa kanyang pangangailangan. Next, size of group. So, after makapili ng clients yung isang grupo, is magde-decide na naman sila kung gaano kalawak yung or karami ang population na pipiliin nilang matulungan para para hindi masyado silang mahirapan at mas makafocus silang matulungan yung population na tinulungan nila. As much as possible, kung maliit lang yung kinuha nyo, mas mabibigyan nyo yun ng pansin na matulungan. Next is group operating and governing procedures. So dito, sinasabi na yung worker has an authority to choose and decide what's the best thing to do for the sake of its members and the group. So the next one is group development. So dito, si worker is need niyang maging active sa pag-address ng immediate treatment needs and guides para sa isang grupo for the effectiveness and the development of the group and its members. So, since meron tayong direct means of influence, indirect means of influence, the next naman is extra group means of influence. So, dito, ang ginagawa ni worker is naghahanap siya ng ibang maka-influence doon kay client niya. So, for example, ang problema kay client niya is addict siya sa pag-iinom ng mga alak. So, ang gagawin ni worker is doon sa nakapaligid doon sa kanyang worker, like sa family, friends, or kung sino man yan, i-approach na yon at sasabihin niyang, uy, pwede bang tulungan mo siyang magbago or advisean mo siyang magbago, ganun, para matauhan yung kanyang clients na ang pag-iinom ng mga alak is nakakasama sa ating katawan. So, yun yung ginagawa ni worker. Naghahanap siya ng ibang maka-influence doon sa kanyang client aside from him or her. In overall conclusion sa chapter 8 na social work helping models and approaches, ini-emphasize dito kung gaano ka-importante ang models of social work and approaches sa pag-help ng ating clients. Kasi nagpro-provide to ng guides or guidelines on how we understand our clients. And nakaka-develop din tayo ng mga solutions dun sa problema ng ating client. And then, dito sa chapter 8, sinasabi dito na ang social worker is nakaka-enhance din doon sa pag-overcome ng ating clients doon sa kanyang problem. Kasi nakakatulong tayo doon nag-a-advise tayo doon, ini-encourage natin sila. So, that's all.